Higit sa 100 milyong pisong halaga ng mga luxury vehicles ni dating Congressman Zaldico ang hinatak ng otoridad. Kunin natin ang report mula kay Madeline Villar Moratillo. Bit-bit ang search warrant. Pinasok ng matauhan ng Bureau of Customs, PNP Highway Patrol Group at iba pang law enforcement group ang parking area na ito ng isang condominium sa BGC sa Taguig. Ang target nila, mga sasakyang konektado kay dating Congressman Zaldico. Kasunod yan ang report na illegal umanong ipinasok sa bansa ang ilang sasakyan nito. They were able to recover 8 and aside from the 8, were able to seize also or recover for investigation 4. And those vehicles were brought to the ICI compound in BGC Taguig. Narito ngayon sa compound ng ICI sa Taguig ang 12 sasakyan na konektado umano kay dating Congressman Zaldico. Pero 8 lang sa kanila talaga yung kabilang sa search warrant na inilabas ng isang korte sa Maynila. Kabilang na dyan, itong kulay puti na Rolls Royce. Meron din ditong 2 Lexus, 3 Cadillac Escalade, 1 Toyota Sequoia at maging 1 Mercedes-Benz. Ang ibang sasakyan naman dito, yung 4 ay nasa likuran ng mga sasakyan na ito. Yan ay napagpasyahan ng PNP HPG na kumpiskahin din dahil sa ilang hinhinalang paglabag. Pansamantala silang mananatili dito hanggat wala pa munang espasyo sa Bureau of Customs. Pumalag naman ang kampo ni Ko dahil ang ibang sasakyan pag-aari umano ng mga pribadong kumpanya. Siyempre, naiinis din siya, pero ako, mas galit ako. Dahil bastusan eh. Iginiit ang kampo ni Ko na illegal ang ginawang operasyon ng mga otoridad. I'm gonna sue people left and right na walang warrant, na dinetain din, pagkatapos yung naghila niyan. Dedemandahin ko lahat yan. Sagot naman ng PNP sa banta ng kampo ni Ko. Ang Philippine National Police po ay handang sumagot sa lahat po ng counter na ibabato sa ating pong mga operatives kaugnay ng pagsisilbi po ng search warrant na nasabi po. Ang Bureau of Customs nanindigan naman na lehitimo ang operasyon nila. Before we entered, we provided copies of the search warrant doon sa mga abogadong nandun, no? We were received. They also acknowledged the search warrant. That's why there was a discussion muna before we proceeded to the parking area. Sorry, to the parking area. So talagang covered as far as the BOC operation is concerned, as to the 9 vehicles, covered ito ng valid search warrant. Tiniyak ng BOC na bibigyan nila ng pagkakataon ng kampo ni Ko na patunayan na legal ang pagpasok sa bansa ng mga nasabing sasakyan. Well, we will still follow the process, no. Again, similar to what transpired doon sa previous natin sa mga diskayas. We will afford everybody due process. If they will be submitting documentation to refute the initial findings of unlawful importation, we will consider that. But yun nga, based on initial findings, there is no import entry as far as the BOC is concerned. Isa rin sa napuna ng BOC ay ang hindi pagdadeklara na bulletproof ang mga nasabing sasakyan. The way it was explained to me, pagpasok ng sasakyan, naka-bulletproof na kasi ibang level ng pagbu-bulletproof yung ginawa sa sasakyan. So, even that aspect, no, walang declaration tayong nakitang ganun. So again, that's another red flag. And so, sa pagdaya ng customs sa abot sa 143 milyong piso ang halaga ng mga nasabing sasakyan. Madeline Villar Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.